Good morning! Lamig today. Naka-ready na tayo for work. Gawan ko lang ng baon niya si Zoe. Pinang-boil ko siya ng broccoli para may gulay siya kahit papaano. Minsan carrots baon niya, minsan broccoli. Tapos itong bread na ito para much easier. Kasi hindi niya kinakain yung sa gilid. Ewan ko ba sa batang yan? Basta di niya kinakain ng gilid, period. Pero merong moment nung bata siya na kinakain niya yung gilid. Lalagyan ko ng chicken, yung ano niya, bread niya. Chicken and cheese. So, ganyan ang kanyang isang bread. Ayun. So, ready na ito. Sandwich lang talaga para easier. Kasi hindi naman sila pwede siguro, pero hindi ko pa na-try na pabaunan siya ng kanin sa school, no? Hindi ko pa yan nagawa. Tapos, yung isa, lagyan ko ng parang cheese whiz nila dito. Yan. Okay na tong baon niya. At saging. And then, water lang. Bawal sila pabaunan ng kung anik-anik sa tubig. At ang baon ko naman, syempre, si Daddy may broccoli din. Kaming lahat. Broccoli and carrots. Para may gulay din ako. Si Kenneth may food dyan sa daycare, no? Tapos, nagano ako ng yung aking vitamin C, kiwi and orange, ang aking potassium, ayan, dala ko. Tapos, syempre, may konting carbs. Tinapay. Kailangan natin ng carbs din, kahit pa paano. Hindi pwede mawala sa diet natin ng carbs. Dalawang brown bread. Tapos, yung isa, lagyan ko ng tuna spread. Yung isa, lagyan ko ng egg spread. Egg salad. Egg spread. Bayan. Pwede ma egg spread. Magkaiba kasi mabilis akong masuya sa tinapay. Kahit matagal na ako dito sa Netherlands, hindi pa rin ako yung buong araw puro tinapay. Magkakanin at magkakanin talaga ako kasi alam niyo naman ang dugo natin. Ang dugong nananalaytay sa atin. Lagay ko lang dito kasi baka hindi na magkasya sa bag ko kung lalagay ko pa siya sa lalagyanan. Work tayo ulit today. Ayoko sana mag-work. Magpaalam sana ako na mag-work from home. Kaya lang may tinatapos kasi ako. Ayoko sana mag-work today. Inuubo ang Zoe. Gusto ko sanang mag-iusap na lang ako na uwi ako na maaga mamaya para makuha ko kaagad ang Zoe sa school. Ako na lang kuha sa kanya para makapagpahinga siya. Kasi medyo inuubo-ubo na siya. Nangangamba ako, alam niyo naman, nakakatrauma. Pag yung mga bata, lagi-lagi sa hospital. Naku po. Yan na ang ating egg sandwich. Yun ang ating baon at tubig. Sana mapanindigan natin itong pagkain natin ng ganito. Tapos hindi na ako nag-i-snack. Usually nag-i-snack ako lagi. Ngayon hindi na. I'm trying my best. Para sa kanilang breakfast, may croissant dito. Pwede nyo lang kainin. Or, si Kenneth kasi minsan mag-request yan ng kanin na may green peas. Meron namang kanin. Nagsaing naman ako guys. So, minsan na naman, di naman lagi. Madilim na naman tayo, alis ng bahay. Tayo na naman mag-isa sa bus. The usual. Nag-aalala talaga ako kay Zoe. Ayan.
Sana hindi lumala yung ano niya. Ubo-ubo niya. Balak pa man din namin sa January, papacheck na namin siya. Kasi sa January, magsi-7 na siya. Ipapacheck namin siya kung meron talaga siyang asthma. Parang merong ganyang exam, test, hindi exam. Parang merong ganyang test na makikita kung may asthma ba talaga yung bata or wala. So, ang balak namin, ipa-ano siya dyan, ipa-test siya para malaman na talaga kung asthma ba ang meron niya or hindi. And hindi ko nakalimutan. Today naka-gloves tayo kaya hindi tayo masyadong nilalamig. Salamat naman. Hindi ko na nakalimutan although medyo ano sila malaki pero still warm ang aking pakiramdam. So sana lang wag asmahin ng ating Zoe. Ayan, ang hirap. Andito na ang bus natin, guys. May kasama tayo today. Isa. Salamat naman. Nandito na tayo sa bus station, guys. Upo tayo dyan, ha. Hintayin natin ang ating pangalawang bus. Diyan yun mamaya sa F. Maghintay pa tayo ng number 1 yung ano natin bus. Ayun. 15 minutes. Ay, umaraw na, guys. Konti. Ito na ang ating pangalawang bus. Kadilim ng kalangitan. Umaraw konti pero lamig, guys. Nandito na tayo sa work. Wala pa pala. Papasok pa lang tayo. Ayun na yung bus ko. Buti binaba niya ako doon, no. Nagpababa ako doon. Pwede naman pala kasi most of the time doon bumababa sa dulo na yon, lilipat ka pa ng tulay. Buti na lang nakiusap ako at napagbigyan naman tayo. Itong auditorium yung sa loob ginawa nilang parang pwedeng mag ano yung mga bata. Ginawa nilang ganito yung parang gym na maliit para sa mga bata. Para makagalaw-galaw sila kasi hindi sila makalabas ngayon kasi sobrang lamig. Tsaka nag-hel minsan. So ayan, yung sa harapan ng aming auditorium. Nilipat ko ang table ko. Sinagad ko sa wall. Kasi nasisikipan ako dyan. So dito na lang ako para maluwang. Para pagpasok, kita ako kaagad. Actually, nakatalikod ako. Hindi ko makita, pero still. At ito ang aking view.
Diba? That view, not bad. Ito yung ganda talaga sa office ko. Nakikita ko yung mga bata dito sa likod naglalaro. Sila yung mga nasa daycare. Sa baba. Ito yung playground nila, no? Sa likod. So nice to see them na naglalaro. Na-miss ko tuloy si Ken. Mga ages, ano ito eh. 2 to 4 years old yan sila. Kakit nila, oh. Kakit nila. Oh, kami sang Kenneth natin, oy. Puro lalaki. Ah, ganyan siya. Ganyan maglaro si Kenneth. Pumunta yung principal dito kanina na pag-usapan namin yung first aid kit. Kung ano pa yung kailangan namin sa school na kailangan din ng mga estudyante. Kapag nag-start na kami, sabi ko sa kanya yung first aid kit. Na-remember ko tuloy noong kwento time na naman tayo. Na-remember ko noong nasa public school ako dyan sa atin. Yung last ko na pinagtrabauhan sa baryo, which is sa baryo namin. Ako din kasi yung tinatawag nilang clinic teacher sa school. So, na-remember ko lang yung mga training ko noong, kasi hindi nyo man na itatanong, pero natapos po tayo ng practical nursing. 1 year yon. Gusto ko talaga ng nursing pero hindi ko napagpatuloy kasi wala akong nakitang scholarship sa nursing. Pero dahil noong time na yon si tatang ay OFW pa, nakakuha ko ng scholarship sa OWA. Pero 1 year lang ang scholarship. So, yun lang yung course na nakita ko na 1 year. Nagustuhan ko yun, yung 1 year practical nursing. Kinuha ko yun sa St. Peter's College. Harapan pa yun, sa Angeles yun. Sa harapan pa yun ng Holy Angel University. Hindi ko alam kung nandun pa yung school na yun. Doon ko na-realize na gusto ko ng nursing. Pero, ayun nga, hindi ko natupad kasi nga wala tayong nakuha ang scholarship. May nakuha tayong scholarship pero walang offer ng nursing. So, ayun. So, sabi ko sa kanya, pwede ilagay dito yung first aid kit or sa inyo gusto, dun nga sa principal. Marunong naman akong mag-first aid. Pero sa tingin ko, kailangan na yung i-update, no? Kasi matagal na akong nag-training ng first aid or whatever. Anyway, ayun nga, balik tayo dun sa dati kong school. Ako din yung clinic teacher doon. So, ako din yung bumibili ng mga gamot, nagpo-procure ng gamot para sa buong school. Sa high school lang, kasi iba naman yung sa elementary. Tapos ako nag-inventory, tapos kung ano pa yung kailangan. Tapos wala pa kaming clinic noon. Hindi ko alam kung may clinic na ngayon yung school, kung saan ako nagtrabaho dati. Meron na siguro, no? Kasi marami na yung building nung last akong umuwi. Wala kaming clinic noon. Yung clinic namin, yung faculty. Tapos wala kami talagang faculty, yung sa gilid lang kami ng, parang gilid una sa ilalim ng hagdan, kasi wala talagang faculty na na room. So doon ko lang inaano yung mga bata pag merong may mga lagnat, tapos yung mga consent din, yung mga health concerns nila, for example, meron din akong program noon. Ako din kasing health leader noon, bukod sa pagiging teacher, sa clinic din ako. Tapos marami pa mga leadership na nakaatang sa sa responsibility ko noon. Pag meron mga estudyante na napilay, na-remember ko tuloy yung first year ko noon. May 2 estudyante, naglalaro sila ng yung luksong baboy. Parang ganun. Luksong baboy. Tapos yung isa, umano yung niya, yung shoulder niya talagang napaypay na ganyan. Diyos ko po. Inanuhan ko ng dito, kahoy. Kahoy ba yung nilagay ko or cardboard? Tapos namin sa hospital. First time ko yun. Kasi nga, first time ko din pumasok first time ko na-hire dun sa public school na yun. Grabe takot ko kasi nga. Kita mo yung bata talaga yung kamay niya. Hindi na niya ma-control. I-remember ko tuloy. Siyempre pati mga teacher noon na may sakit ang ulo, may ganyan. Meron akong mga gamot-gamot sa sakit ng tiyan, yung ganun. Nakakamiss din yun, yung puntahan ka ng mga estudyante. But
Tapos pati yung weight and height ng mga bata, kung sino yung malnourished, yung gano'n, yung pagmamonitor noon, ako din yun, basta about sa health. Ako yung nagmamonitor. Nakakamiss lang. Reminiscing na tayo dito. Anyway, work tayo ulit. Malapit naman ang lunch break, 11:30 ng umaga. Minessage ko na yung teacher ni Zoe. Okay naman daw siya doon. Titingnan daw siya ng extra today kasi sabi ko, inhaler siya ng every 4 hours. So, yung teacher doon, pwede naman siyang magbigay ng inhaler. So, kampante ako kahit papano. Minimessage ko siya every hour. Sana wag siya mabusit. Grabe ang alala ko kay Zoe. Nagpaalam din ako na mag-work from home na lang ako sa Thursday kasi wala naman kami masyadong ganap sa Thursday. Pumayag naman siya kasi sinabi ko na may sakit nga si Zoe. Ayoko na. May sakit siya pero hindi ganun kalala pa. Pero ayokong lumala pa bago ko siya aksyonan. Yung ganon, sa Kapampangan, panyaganan na ng mga kukanita eh. Panyaganan mo no. Kumbaga, sasalubungin ko na yung sakit niya. Parang yan, sosolusyonan ko na. Bibigyan ko na siya ng complete rest. Baka hindi ko siya papag-school tomorrow. Para hindi na matuloy pa yung ano niya. Yung ubo-ubo niya at sipon-sipon at hirap niya sa paghinga. Nandito na ang bus ko. Ayun. Wow! Hindi na puti ang train station, guys. Medyo cream na siya. Nag-load ako saglit ng chip cart. Wala na palang laman. Baka hindi tayo makauwi. Madilim umalis, madilim din uuwi, guys. Kakababa lang natin, nasa baryo na tayo. Pero daan ako saglit ng supermarket. Ayun ang bus stop. Tapos eto lang ang supermarket. Malapit lang siya. Ay go. Dito pala. Nandito yung last time na tayo. Dumpster diving. Parang yun, yung doon. Bawal ang dumpster diving dito, no? Siya, illegal. So, pag nahuli ka, wawa. Pero generally speaking, talagang bawal ang dumpster diving dito. Kasi ang reason nila, what if nga nag-dumpster diving ka tapos may mangyari sa'yo, magkasakit ka, so kargo ka pa nila, kaya illegal talaga ang dumpster diving. Punta na tayo dito sa ating pupuntahan. Bibili lang ako ng brownie mix para makagawa kami ng brownies ni Zoe bukas kundi siya papasok. Binago na nila. Uy, naka-sale ata ito. 37%. 1+1. Ay, naka-sale . May sandwich spread sila dito pero hindi masarap. Masarap pa rin yung sa atin, yung Ladies Choice. Meron yung natural cucumber, tas tomato na sandwich spread. Di masarap, guys. Mas masarap talaga yung sa atin. Naghahanap ako ng real honey. Paano ba malalaman kung real ang honey? Kasi nga painom ko kay Zoe kaya inuubos siya. Hindi ko naman alam meron ako dun sa bahay pero hindi ako sure kung ba yun. Real honey. Pero honey naman nakalagay. Ito ba yun? Hindi ko alam. Oy. Dito tayo sa baking. Brownies, waffles, muffin, ito na lang, chocolate brownie. Gawin namin ni Zoe bukas. Brownie and cookie, parang mas masarap yun. Brownie and cookie. Ito na lang.
Hala, sunduin natin sila. Kasama natin si Dad. Uy! Did you make that can? Yes. Wow, that's nice. My dad. Okay. And this one as well? Okay. Yeah. And this one is paint? Pacifier. Like, this is a bus, please. Okay. Yes. Mommy, cake. Wow! Wow! Makikay ka? Wow, that's nice. Ginawa daw niya ito. Yeah, naturelax. Katya, naturelax. I'm telling you to cake. Yeah. May lagnat ang ate. Nagsuka daw. Wawa naman. Okay. Tara. Dito mag-i-school. Wawa naman ang dalaga ko. Hala, tinakpan mo naman yung mata niya. Nasa akin na. Kinuha ko na. Diyos ko, suot pa niya daw. Tara, tara. Pambaw to. Sakto na, 6 o'clock. Sige, ako na. Ako na dito. Doon na sa auto. Nahintay ko si Daddy doon sa supermarket. Para sabay naming kunin tong mga bata. Alas 6 na yan, no? Yung bell na yan. Sa kabila, anak.